Hello po mga farmers, kumusta po kayo and welcome po sa aking channel. Ayan. So ngayon mga farmers, meron po akong bagong video ngayon. Ito po ay tungkol po sa aking mga tanim po dito sa Siargao Island. Pero bago po ako mag-start mga farmers sa aking video ay special shout out po muna sa DCHS batch. Ito po mga farmers, sa lahat po ng officers, members and friends. Maraming salamat po sa inyong napakalaking tulong po at suporta na binibigay niyo po sa amin ng asawa ko. Ayan. So, ulitin ko po mga farmers, sa lahat po ng kabatchmates po ng aking asawa po sa DCHS batch 82 po mga farmers, ay maraming salamat po uli. At ingat po kayo palagi. God bless you po. So ngayon naman mga farmers, tutur ko na po kayo sa aking mga taniman po na mga gulay dito po sa Siargao Island. Mga ka-farmers, ito po yung aking tanim na okra. Ayan. So, ano na po sila? Malalaki na po. Tsaka, mataba na rin po mga ka-farmers. Bukod po doon, nagkakaroon na ho siya ng maraming bunga. Ayan. So, napakataba po ng aking mga tanim na okra mga ka-farmers. Dahil po yan sa, sa lupa po yan. Dahil, tabain kasi yung lupa mga ka-farmers Kaya, kaya ganyan po yung hitsura ng aking mga tanim. Ayan, so matatangkad yung okra. Ayan, no. Parang halos umano na sa akin yung tangkad magkakatangkad na Ayan po. Marami na po dito na nagkakaroon na rin sila ng maraming bunga mga farmers. Tapos yung iba po, may mga bulaklak pa. Ganyan. Ayan po. Dito po ko ngayon sa mga farmers sa loob po ng aking mga tanim na okra kasi ipapakita ko sa inyo yung mga bunga kung gaano na po karami. Ayan po. Ito ako ngayon nagsusuot ako mga farmers Ayan. So sa dahon pa lang po talagang makikita nyo na mataba na ho sila. Ayan. At saka alam nyo ba mga farmers, yung okra ko po ay kakaiba siya dahil pag tinignan mo akala mo na siya yung paano na ho siya, yung hindi na siya pwedeng gulayin. Tas yun pala pa siya yung pwede pa siya gulayin kasi pa yung niya pa yung balat niya malutong pa po. Ayan. So, ang dami na hong bunga Ayan, no. Tapos, yung mga po ng okra ko mga farmers, yung katawan niya po ay napakataba. Napakataba po talaga. Ayan, no. So, ito po yung katawan nila Mga matataba po yung Depende po kasi yan sa mga farmers sa lupa po pag tayo ay nagtatanim po ng mga gulay or mga halaman. So dapat po talaga piliin natin yung lupa na mataba ho. Yan yung okra ko. Yan. Sobrang dami nito mga farmers dahil nakapalibot po ito din sa bahay ko ko rin po kayo, ko sa inyo, ipapakita ko rin ho. Ayan. Tapos ito naman po yung ampalaya ko mga farmers. Titignan natin. Ayan. So, malaki na po ang bunga. Pwede nang gulayin Ayan po. Nakabalot po yan ng papel para mabilis po siya lumaki. Ito po. Ayan. Meron pa po Ayan. So, itong mga bunga mga farmers ay kung tawagin ay good po ito dahil po siya. Maganda po ang tubo ng ng bunga. Ayan. So, yeah, maraming bunga yung aking ampalaya. Ayan po. So, marami na rin akong mga tanim dito, mga farmers na mga gulay Ayan aking ampalaya. Ayan po. Maraming bulaklak. Ito po yung
karugtong mga ka-farmers yung aking mga tanim na ampalaya tsaka okra. Magkakatabi lang ho ito. Yan. Ito yung magkadugtong po ito dahil nakapalibot po ito mga farmers. Ayan. So, libre na po sa pangulam. Hindi na kayo bibili ng sa palengke dahil pag meron tayong mga sariling tanim, so makakasave na po tayo kumbaga. Yan, so diba? Tapos yung mga dahon po ng aking mga okra mga farmers, talagang malalaki po. Parang parang dahon ng gabi. Kasi sa sobrang taba po talaga ng ng lupa po. So meron din po akong tanim dito mga farmers na kangkong po sa may baba po ng pinagtaniman ko na ampalaya. So yung kangkong ko mga farmers andyan po nakalagay sa baba. Ayan. Ayan po. So maano din ho siya, matataba din mga farmers. Tsaka meron din po akong tanim dito na talong mga farmers. Ayan. Bago pa po yan. Bagong tanim lang yan mga farmers. Nasa 30 piraso po yan. Ayan. So yung aking mga talong. Ayan po. So talagang malaking tulong na po ito mga farmers pag tayo po ay yung masipag po tayo magtanim. Ayan. So napakalaking tulong na po yan sa atin. Ayan po. Marami po ito mga farmers kaya lang mga maliliit pa. Pero pag lumaki naman ito talagang ang saya-saya kasi syempre ang dami mo ng time na gulay Ayan po, yung aking mga talong. Ito po yung karugtong ko po na okra mga farmers. Ayan. Medyo pa siya, medyo maliliit pa. Pero may mga na rin ho. Meron na siya mga bulaklak. Tsaka may bunga na rin mga farmers. Ayan. So meron siyang bulaklak. Tapos ito na siya mga farmers. Tignan nyo po. So marami-rami akong tanim na okra. Kasi yung okra kasi madali lang siya tumubo Ayan. So bukod po sa okra mga farmers ay meron din po akong patola. Ayan. Wala pa siyang bunga mga farmers pero malaki na siya. Malapit na po magkakabunga yan. Ayan. So ipapakita ko rin sa inyo mga farmers ang aking mga ibang tanim dito. Farmers, ito po mga farmers, meron akong sili na mga tanim din dito. Ayan. So marami po ito mga farmers, nasa 100 mahigit na po ito, 100 mahigit po ito na kapuno mga farmers. Ayan. So yan yung sili ko. Ito ho. So yan yung iba. Tapos ito po. Maano na rin po mga farmers, malalaki na rin yung iba. Tapos yung iba po maliit pa, hindi po sila sabay-sabay na lumaki Parang mga farmers, tips ko po sa inyo mga farmers, para ang bilis po talaga lumaki ng mga tanim po pag dun po pag yung lupa po ay yung lagi po siyang yung kumbaga yung mga pinagtatambakan ng basura ganun, tsaka durog na po yung lupa. So napakabilis po lumaki yung ating mga tanim mga farmers Tsaka meron din po akong tanim na kamote. Ayan. Nanggalan ko muna ng damo. Ayan, meron din akong kamote mga farmers. So ayan. Pero ilang lang po ito, ilang piraso lang po ito mga farmers Pinapaano ko lang kasi para siya dumami po yung aking tanim na Ayan. Pinaparami ko lang po 'yan. Ito yung aking
kamote. Ayan. Tumubo na rin ho. Ayan. So, pag yan po dumami mga farmers, edi mas maganda po dahil papaanuhin ko na siya, papadamihin ko na eh. Ayan po. Mataba din ho yung lupa dito mga farmers. Meron din po akong bagong tanim na okra. Ayan. So, ito mga farmers, ganyan pa siya kaliit. Kasi nung lang ito last week ko lang ito tinanim eh. Ayan. So, aking mga okra. Ayan po. Mga maliliit pa sila eh. Ayan po mga farmers. Ayan. So, meron din po ako mga farmers sa mga tanglad din ho. Ayan. Tsaka meron akong luyang dilaw. Ayan po. Tapos, ayan, magkakatabi talaga yan. Then, meron din po akong tayo na pinya. Ayan, ito mga farmers. Ayan. Yung aking mga okra mga farmers sa kabilang side naman ho. Ayan, so meron din akong mga katabi ditong tanglad po sa pinagtaniman ko ng okra mga farmers. Ayan. So, ito yung aking tanglad. Yan, so marami talaga akong tanim dito eh. Meron din po ako mga farmers, may sitaw din po akong tanim mga farmers eh. Ayan. So, meron na rin siyang bunga. Nagkakaroon na siya ng maraming bunga. Tsaka nakaano na ako nito mga farmers eh. Nakakagulay na po ako nito eh nung kahapon yun eh. Ayan. Ay, Diyos ko, nabali. Ayan, so ito siya. Tapos ito yung mga ibang bunga po. Ayan. So marami pong marami na po siyang bunga. Ito pa po. Ayan mga farmers, maraming bunga na ho yung aking sitaw. Talagang ito meron na eh. Talagang nakakalibang po yung ganitong klaseng mga farmers, ganitong klaseng libangan na yung gusto nyo po na magkakaroon ng maraming tanim. So, kailangan lang po siya alagaan para po gumanda po ang tubo ng ating mga tanim mga ka-farmers. Ayan. Naging sitaw. Ito po yung iba kong sitaw mga ka-farmers. Ayan. So, ako kasi hindi na ako masyado nahirapan maglagay ng yung parang merong gapangan po ng sitaw mga farmers dahil dito ko po sila tinanim sa po yung sa kahoy po na wala na po siyang dahon dahil tinanggalan ko po ng dahon eh para dito po siya gagapang. Ayan. Tapos mga ka-farmers, meron din po akong pakwan. Ayan po, meron din po akong tanim na pakwan. So, mga ilang piraso lang to eh. Kaunti lang mga ka-farmers. Ayan. So, meron akong pakwan. Ayan. So, malaki na rin po sila. Tsaka mga ka-farmers, meron din po akong bagong tanim na ampalaya. Ayan. So, nag-ano na rin ho ako ng nagparami na rin po ako ng ampalaya mga ka-farmers. Ayan. So, medyo pa siya, maliit pa po. Marami-rami na rin to mga farmers eh. Tsaka ito pa po yung iba. Yung ibang ampalaya. So, dito ko siya nilagay mga ka-farmers sa yung yung meron na siyang kahoy na walang dahon. Diyan ko siya nilalagay dahil pag umakyat siya, so hindi na ako masyado mapagod sa paglalagay ng kahoy para may akyatan. Ito po. Ayan. So, nilagay ko siya sa may kahoy talaga. Ayan para madali lang siya gumapang eh. Ayan po. Maganda yung similya ng aking mga ka-farmers, ng aking ampalaya dahil napakaraming bunga po. Ayan.
Ito pa po yung iba. Kalat-kalat ito mga ka-farmers dahil napakalawak naman ho ng lupa. So talagang ano ko siya, talagang hindi na po ako nag-aaksaya po ng mga buto pag kami po ay nagugulay po ng ng ampalaya mga ka-farmers, dahil nakakalibre na po ng gulay, basta masipag lang po magtanim. Ayan. Mga ka-farmers, sana po nagustuhan nyo ang aking video na ito at nakakatulong na rin po sa inyo mga farmers. Para po sa hindi pa nakapag-subscribe mga farmers sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel, Shenoder Farming. Bye bye.